Skipping the class na naman mga kababayan si Inday. Absent sa klase. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano nangyari kay Inday? Nga po, no comment na naman siya. Skipping the class pala niya, Mr. Maravillas. Pinatawag ng Senado, pati ngayon sa Congress, sa mga problema ng kinakarap mga kababayan ng DepEd. Nag-skip na naman po si Inday. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Sara escapes DepEd briefings with House Senate. Vice President and Education Secretary Sara Duterte was notably absent from the briefing held by the Department of Education with the House Committee on Basic Education on Monday, April 29. Her absence was also noted during the public hearing of the Senate Committee on Basic Education on Tuesday, April 30. Paganya, Mr. Maravillas, tungkol na sa trabaho niya, ang pinag-usapan sa Congress, skipping the class niya. No comment pa, mga kababayan. Pagdatingan niya, Mr. Maravillas, sa hindi na trabaho, pag sa rally ni Pacquiao. May time si Inday, present. Yun nga po yung problema dito sa susunod na Pangulo. Lagi pa man pong top-notcher sa mga surveys. Laging top-notcher sa survey, mga kababayan. Kaya sabi dito ng Impact Leadership, most trusted and top performing. Kaya nga po, kaduda-duda talaga itong mga ginagawang survey. Talaga pong malamang talaga funded ng Beijing. Nangingialam, mga kababayan, yung Beijing para yung friendly sa kanila, yung mailuklok sa posisyon. Kaduda-duda talaga, parang yung investigasyon ni Bato sa PDEA leaks. Questionable ang credibility ng witness. Kaya bantay kayo po, may signature malamang, mga kababayan, sa lahat ng pangyayari ngayon, kahit itong investigasyon sa PDEA leaks, na ang intensyon itulad kay Irap, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, malamang may signature ng Beijing po. Kaya sabi ng isang minority salon, nagalit siya rito Minority salon, Islam's Chinese interference in Philippine politics. Yan po yung report sa sa Manila Bulletin ngayon. Pero niya, Mr. Maravillas, may papugay-pugay pa, di ba, si Inday sa ating mga manggagawa. Kasi kahapon, Labor Day, may papugay-pugay pang nalalaman. Pagpupugay sa mga manggagawa. Pero siya po absent sa trabaho. Meanwhile, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kanda ko ba sa pag-asikaso sa mga problema ng ating bansa at sa okasyon ng Labor Day, nagwawala na kasi yung ating mga workers, nakipagbalyahan na po sa ating mga kapulisan sa ginawa nilang Labor Day rally. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niyang i-review talaga yung minimum wage ng ating mga manggagawa. Ayan po, Marcos orders review of minimum wage. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po nagpapabaya. Sensitive siya sa kalagayan ng ating mga workers. Kumusta niya, Mr. Maravilla, si Inday? May pagpupugay din po. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Sara praise for Filipino workers' progress and success. Sabi dito sa
Post ng Impact Leadership, manggagawang Pilipino, 361 to 610 per day yung sweldo. Sara Duterte, 125 million in 11 days. Hindi pa ako may gawa dyan, ha? Ang may gawa yung Impact Leadership, yung mga manggagawang Pilipino daw. may pagka salbahe din itong Impact Leadership. Yung mga workers, ang minimum wage 361 pesos hanggang sa 610 pesos per day. Pagkatapos, si Inday, yung confidential funds, 125 million nilunok. 11 days, mga kababayan. Nga. May pagkasalbahe din talaga, mga kababayan, itong Impact Leadership. Ngayon, tingnan natin yung kwento bakit iniligay yun ng Impact Leadership sa kanilang post. But before ako, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. At malabanan po natin yung fake news. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Mga bagong nag-enroll po siya. Yan po. Ang dami pong pumupunta sa amin araw-araw. Pati mga foreigners po. Mga British po sila. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan, yung pag-skip ni Inday sa kanyang dapat trabaho. Wala man paliwanag. Napaka-importante yung kanyang presence doon. Sa bagay, kahit po nandun siya, wala man silbi. Yung mga yung mga assistant secretary, undersecretary niya, yung tinuturo niya na magpaliwanag, magsalita. Dekorasyon lang si Inday, mga kababayan, sa DepEd. Pagkatapos, most trusted, sabi dito. Most trusted and top performing? Sabi ko sa inyo, kaduda-duda yung mga survey. Laging top notch po si Inday. Sino sa kanila ang presidente mo? Vice President Sara Duterte is top choice for president in the opinion poll conducted by Oculum
Research and Analytics in the first quarter of 2024. Paulit-ulit po ang pag-publish nito. 42% si Inday, 17% lang si Tulfo, si Leni Robredo may 10% pa rin. Pero si Leni, ang sabi, tatakbo yata for mayor na lang ng Naga City. Dito sigurado siya na mananalo. Yun ang paniwala ng kanyang kampo. Kung tumakbo siyang senador, alanganin, baka madalawahan. Diba? So, mananahimik na lang siya dito sa Bicol. Kinuha niya si Inday. Top notch at Mr. Maravillas. Kaduda-duda nga po. At paulit-ulit, hindi ninyo nalata. Last week pa to, dapat yung publication niya, mga isa lang, di ba? Isang beses lang dapat. After na, halimbawa, na-publish ngayon, alangan man ulitin pa bukas or next week. Pag inulit po, parang political advertisement na ang dating niyan. Ang ibig sabihin, may nagpupundo. Para paulit-ulit, like the political advertisement or mga products na kino-commercial po sa radyo and television. Di ba paulit-ulit yan na pinapalabas? Para ang purpose po is to condition the mind of the people na maging top of the mind yung produkto. Yun din po ang purpose nitong paulit-ulit na pagsabi na si Inday top notch lagi. Kinokondisyon po yung isipan ng ating mga mamamayang Filipino. Pero si Inday po, nag-skip na naman po. Na. Basahin natin yung istorya. Vice President and Education Secretary Sara Duterte was notably absent from the briefing held by the Department of Education, DepEd, with the House Committee on Basic Education on Monday, April 29. Her absence was also noted during the public hearing of the Senate Committee on Basic Education on Tuesday, April 30. Ganon mga kababayan. Kung sa classroom, mga kababayan, ang klase standing niya sa recitation po, 70. During the presidential and vice presidential election, yung presidential and vice presidential debate, wala pong pinuntan si Inday. Hindi siya nag-participate. So, paano yan, Mr. Maravillas? Iniiwas siya ng kanyang mga handlers kasi ako, tingin ko po, talagang purposely, iniiwasan niya at iniiwas siya ng kanyang mga handlers kasi mabibilad, ma-expose po yung level ng kanyang intelligence, yung kanyang kakayahan to govern. Kaya sinishield po siya ng kanyang mga handlers. Huwag ka niya, Inday, na pupunta dyan, madudurog ka dyan. Kaya kahit ngayon na Vice President na siya and DepEd Secretary, umiiwas siya sa ganitong mga exposure po. Kaya sabi ko sa inyo, delikado talaga. Parang robot lang si Inday, mga kababayan, na pinapagalaw ng kanyang mga handlers. Pagkatapos, pag may statement siyang bibitawan, magre-recording siya ng video at nagbabasa ng script. Ganon, mga kababayan. The House Committee chaired by Pasig City Lone District Representative Roman Romulo had a comprehensive agenda which included a DepEd briefing on the implementation progress of DepEd Order No. 2 Series of 2024 entitled Immediate Removal of Administrative Tasks of Public School Teachers. Additionally, discussions were held on the Basic Education School calendar and an interagency briefing regarding the progress of implementing Republic Act No. 11650 or the instituting a policy of inclusion and services for learners with disabilities in support of Inclusive Education Act
So napaka-importante po yung mga topics na dapat bigyan ng inputs ni Inday. Wala siya doon. Lalo na po itong pagbalik sa dating school calendar na dapat agad-agad po madesisyonan kasi laking perwisyo po ang idinulot sa ating mga mag-aaral at lalo na yung burden ng ating mga guro, mga teachers. Di ba niya Mr. Maravillas? Mismong inadmit ni Inday na wala man siyang expertise sa education. Ang pwede niyang gawin, yung magpukpok ng magpukpok lang. Bakit niya? Pag hindi nadala sa pukpok, hindi man po effective. Pero sa bagay, mas okay po ito na sige absent ni Inday para makapag-desisyon na, makapag-isip-isip na ng maayos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung kailangan pa ba na i-retain si Inday as DepEd Secretary. So magpo-fall siya doon sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na panuntunan niya sa pagtatanggal ng DepEd Secretary or ng Secretary, Cabinet Member. Kung ayaw na niyang magtrabaho, korupsyon, o kung ayaw na niya magtrabaho, nagkasakit na siya, pwede na niya nating palitan. So malapit na siguro po. So sabi rito, meanwhile, the Senate committee chaired by Senator Win Gatchalian focused on exploring the impact extreme heat on class, conduct, and the transition to alternative delivery modes. According to a recent Okta Research Tugon ng Masa national survey conducted from March 11 to 14, DepEd emerged as the top performing in most trusted national government agency with ratings of 82% and 84% respectively. Kaya po kaduda-duda, sabi nga natin, yung mga surveys na laging top-notcher po si Inday, pati sa presidential survey. Hindi po talaga credible yung mga surveys. Parang yung witness po ni Senator Bato. Doon sa PDEA leaks, nagpipilitan na niya Mr. Maravillas ni Bato. Sige pa interview na authentic yung document. Ipa-authenticate ninyo. Mag-invite kayo ng mga forensic experts. Ipa-examine. Forensic examination. Mga technical experts ang dapat tumingin yan. Kasi nga po, sabi ng PDEA, wala yan sa amin. So, hindi siya leaked document, kundi fabricated, ginawa kung saan. Yung pansol na sinasabi ni Bato na yun daw ang rason kung bakit sa kanyang paniwala, totooan niya yan, totoo. Kita mo niya, tinanggal sa file folder niya. May pansol pa niya. What? Ganon kababaw, mga kababayan, yung argumento ni Bato de la Rosa. Kaya yung panawagan natin sa Congress. Anyway, napansin ni Congressman Ace Barbers, kini-question niya kung bakit yung investigation ng Senado daw, originally, doon man lang yon sa nahuling 1.2 tons na shabu sa Batangas, biglang isiningit po yung issue sa PDEA leaks. Yung witness niyan nila, may questionable background, questionable reputation, patong-patong yung kaso na kinaharap, kaya nga natanggal po sa pagkapulis, nag-apply sa pagka-PDEA, nagsinungaling pa. Then natanggal uli po sa PDEA. Tapos, credible yung testimony. So, para itong survey, mga kababayan na laging top-notcher si Inday, kaduda-duda po ang mga nasa likod. Pero niya, Mr. Maravillas, gusto naming marinig kung ano yung sinabi ni Inday sa Labor Day. Ito po siya, Impact Leadership. Sara, praise for Filipino workers, progress and success. Vice President and Education Secretary Sara Duterte salutes Filipino workers' hard work and dedication, saying that each day
of their labor paves the way for the nation's development. In Metro Manila, the minimum wage for non-agricultural workers is 610 per day, while in Bangsamoro region, it is only 361. With minimum wage rate, the alleged 125 million spent by Duterte in 11 days in 2022 could have converted the wages of 18,628 to 31,478 workers in the same period. Na kinumpyut po. Kung magkano dapat, kung ilan dapat yung nagkinabang sa 125 million na nilunok in 11 days ni Inday, habang yung mga workers 361 to 610 per day lang po yung sweldo. Pero si Inday may kakayahang gumastos. Yun ang ibig sabihin nitong balita ng impact leadership. Hindi pa ako may gawa niya, nahugas sa kamay ako. Poncio Pilato ako. Baka isipin niyo. Naninira na naman niya si Mr. Maraviles. Wala po sa atin yung panira. Yung mga balita dyan. Alangan man. Kahit hindi ko siya ibalita sa inyo, mababasa ninyo siya. Journalist ako. Ang trabaho ng journalist, magbalita. Hugas kamay ako po. Pilato. Yan ang ibig sabihin ng kwentong ito. Na bang halos gumagapang na sa hirap. Yung ating mga manggagawa, mga kababayan, para mapagkasya lang ang 361 pesos to 610 per day na sweldo para pan-support sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pamilya. Si Inday, gumastos ng confidential funds. 125 million pesos in just 11 days. Masisi ninyo po yung Congress. Kaya galit na galit yung mga Duterte. Yan ang sinimulan po. Nang dahil lang sa confidential funds, nabiyak yung unity. Tama yung decision po ng Congress kasi iniiwas sila yung taxes ng ating mga mamamayang Pilipino. Iniiwas ng Congress na mapunta sa kung saan lang. Imagine, kahit yung mga kaalyado ni Inday na-shock, 125 million ginastos in 11 days. Hindi may paliwanag kung paano ginastos. Kaya nagwawala yung tatay. Makita niya yung ganyan, Mr. Maraviles, parang nang si Dracula. Hindi na makatulog po kasi sumablay po mga kagababayan yung investigasyon ni Bato. Imbis madiin si President Bongbong Marcos sa issue ng PDEA leaks tapos dun sa Alitagtag, Batangas na sabi stage lang yung operation laban sa droga. Ang lalong bumango na confirm na legit yung operations. So basag yung mga propaganda ng mga DDS po. Kaya galit na galit kay Bato yung mga DDS ngayon. Ikakampanya daw nila. Basahin ninyo po yung mga reaction sa social media. Huwag na daw iboto si Bato. Baliktad yung resulta ng investigasyon ni Bato. Lumalabas na parang naglagay sila mga kababayan ng patibong. Pagkatapos, sila yung nahulog. Sila yung natrap. Nahulog sa sarili nilang patibong. Ayan kasi. Sige kasi ang plano ninyo ng masama sa kapwa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos po ay talagang trabaho lang ng trabaho kahit na pinipirwisyo ng kanilang
barkadang si Xi Jinping. Yung water cannon attack na naman po sa ating Coast Guard. Matindi po yun. Yan po. Chinese harassment detrimental to peace, sabi ng Amerika. Nag-react na po yung Amerika. Fatal attack po yon kasi napakalakas yung pagbomba. Yan po. Ipakita ko po sa inyo kung paano yung violent water cannon attack. Courtesy of Philippine Coast Guard. Grabe po yung pang-abuso nila. Napakalakas yung pagbubomba po nila. Ganon. Grabe yung damage. Yan. Pinagtulungan po. Yan po. Matindi. Yan po. Ganyan ka-violent mga kababayan yung ginawa na cannon attack, water cannon attack, press briefing po ni Tariela. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating national government, kalma lang siyempre palagi. Kasi nga po, ayaw man natin ng gulo. Gusto natin dalhin sa legal na pamamaraan po. Ay yung mga propaganda ng mga pro-China, hindi po totoo. Natakaw gira po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gustong i-drag yung ating bansa sa isang proxy war. Yan ang mga propaganda po ni Harimau. Kung ganun yung mindset ng ating Pangulong Bongbong Marcos, with all the abuses, harassment, yung pambobomba sa atin ng water cannon, o di sana nag-invoke na tayo ng Mutual Defense Treaty. Pero hindi po Pero based doon sa presko ng ating Pangulo, after na bumisita siya doon sa Trilateral Summit sa Amerika with Japan, pag may namatayan niya sa ating mga members ng Coast Guard, Navy, yun na niya yung sinabi ng Amerika, dilinaw mismo ni President Biden. It will trigger the Mutual Defense Treaty. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, tutok lang sa kanyang trabaho. Ito siya kasi Labor Day kahapon. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan niya na i-review yung minimum wage ng ating mga manggagawa. Pakinggan natin yung kanyang statement, mga kababayan. I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Overseas Filipino workers. Alam ko po na daman-daman ninyo ang pagkalingan ng Department of Migrant Workers sa ilalim na mapayapang Secretary Tuts Ople at ng bagong kalihim na si Hans Katdak. Without a doubt, OFWs have had a significant role in our nation's prosperity.
It exemplifies the best of what the Philippines can offer the world. We continue to assure our OFWs that within our Bagong Pilipinas, this administration will never cease to provide protection, growth, and development for themselves and for their families. So on this Labor Day, I task the DMW with these simple but crucial objectives. First, strengthen protection of OFWs by making sure that government will be there during their hour of need. Towards this end, let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to attain justice and be safe from harm during global crises and emergencies. Let us also likewise provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Second, let us strengthen our efforts on labor diplomacy at the bilateral and multilateral levels and realize our shared responsibility with host countries to ensure safe and ethical recruitment processes and just and humane conditions for our OFW. Today, we stand in awe of the remarkable contributions of Filipino workers here in the country and also abroad. I offer them our gratitude and recognition as beacons of hope, as important pillars of our country's foundation. It has been their dedication and tireless pursuit of a better life for their loved ones which fuel the engine of progress in our nation. So yan po yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Labor Day, published by Manila Bulletin, courtesy yung video yon ng RTVN. So ang ating administrasyon mga kababayan, sensitive siya sa pangangailangan, kalagayan ng ating mga workers. Pero niya Mr. Maravillas, di ba nagwawala na naman yung mga workers? Naintindihan natin yung pagwawala ng mga workers. At saka sanay sila sa ganyan. Pag Labor Day, laging may activity yung mga militant. At sanay silang magwala at makipagbangayan sa mga pulis. O ito, mga kababayan, sahod itaas, tsatsa iatras. Nadama yung tsatsa. Kaya nga po, sinusulo yung tsatsa para makayanan ng ating economy. Dapat lumago yung ating economy. Yun ang purpose. Yun hindi maabot ng isipan ninyo kasi ang agenda ninyo iba man. Di ba? At siguro hindi maabot ng inyong pagkaintindi kasi wala man kayong educational training sa ganon. Ang pinapakinggan ninyo yung sul-sul ng mga sponsors ninyo. Di ba? Ang purpose ng tsatsa ay para magkaroon tayo ng mas marami na direct investments, foreign investments, kasi may restrictions sa ating konstitusyon. So gustong alisin yung mga restrictions para yung mga investors, foreign investors, ay magka-interest dito sa atin, pumunta dito sa atin, at lumago yung ating economy. Pag malago na yung ating economy, di kaya na nating magpasweldo ng mataas, tapos kontra kayo. Pero gusto ninyo na mataas na sweldo. Paano mangyayari yon? Kung malamlam yung ating economy, naintindihan na ninyo mga workers, pag tinaas yung sweldo at hindi makayanan ng mga employers, magsasara, di jobless kayo, lalo kayo niyan magwawala. Di ba? Ito yung mga rallies kahapon, no? Nagwawala sila, oh. Nagwawala po. Itas na yung sahod. Sahod itaas, tsatsa iatras. Tapos ito, nakipagbalyahan na po sila. Kilusang Mayono, hinarang at ginamitan ng tubig ng pulis. Nakipagbalyahan na po sa mga authorities natin. Yan po. Yan po. Nakipagbalyahan na po. Binumba na ng tubig po kasi nagiging unruly na po sila.
Nagwawala na yung mga rallyista. So yan po yung mga kaganapan kahapon sa Labor Day. Importante po, may assurance na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinare-review niya kasi nakikita niya talaga hindi na uobra yung sweldo ngayon sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Kaya nga, pati po yung WESM po, pinasuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. PBBM, ERC temporarily suspend WESM operations to tame power price increase. Sabi dito sa release ng Presidential Communications Office, the Energy Regulatory Commission temporarily suspended the operation of the wholesale electricity spot market or WESM under the declaration of red alert of the systems operator National Grid Corporation of the Philippines. Dahil sa matinding init, tumataas ang konsumo ng kuryente na nakakadagdag sa pag-akyat ng presyo, sabi ng ating Pangulo, during the commemoration ng Labor Day sa Palasyo Malacanang. Kahapon lamang ay kumilos na ang ERC upang pansamantalang isuspinde ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o WESM kapag may diniklarang red alert ang System Operator o NGCP. Ito ay nalalayo na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Nino. Kasi yan bang usap-usapan palagi na kasi kailangan nating pandarin yung mga air conditioning system natin. Sa sobrang init po, because of that, siyempre dadagdag yung konsumo, dadagdag yung ating babayaran sa Meralco, sa amin dito, Aleco. So, sinuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung WESM para maiwasan yung pag-spiral ng babayaran po natin sa konsumo ng kuryente. So, ganun ka-responsive po, kasi sensitive ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinakaharap nating problema. Hindi man po siya manhid, pagkatapos gusto ninyong patalsikin through kudita. Yun ang intention po nung PDEA leaks. Di ba? Walang tigil sa paninira, propaganda po sa isyu ng pulburon. Ayun, durog na durog sila mga kababayan. Baliktad yung epekto po, yung result ng investigasyon ni Bato. Imbes na madiin yung ating Pangulo, ang nadiin po si Morales tapos si Marlica. Yan kasi. At siyempre, kung sino yung mga sponsors na sindikato sa politika na hindi na makapagantay po na palipasin yung 4 years, hindi makapaghintay ng presidential election sa 2028. Gusto nila, now na, iloklok si Inday. Laging absent po sa tatawag ng Senado at Congress para linawin yung kanyang mga trabaho sa DepEd. Laging skip. Skipping. Ayan man lang po yung ating video ngayon. Yung ating topic ngayon dito sa ating video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.